Ang topic ko lang po parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang ako, Hindi, kasi pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Sigurado ka? Ayaw ko magtanim pa yun ng sama ng loob kasi nag-ayos na kami. At another video patungkol ito sa ginawang hearing sa Senado patungkol ito sa nangyaring nagtrending itong pagkakasa ng baril sa pagitan ng bike lane sa pamagitan ng siklista at itong pulis na dating pulis at nakalagay kasi talagang sa interview kumakalat naman sa social media na itong si Gonzales ay dismissed, hindi siya retired kundi dismissed. So ngayon nagkaharap sila sa Senado sa pamamagitan ng hearing ni Senadora Bato de la Rosa sa may pamagat na Committee on Public Orders and Dangerous Drugs. So ngayon nagkaliwanagan na sa side pala ng bike lane ay napatawad niya na itong si Gonzales at naglabas din siya ng saloobin kung ano talagang totoo nangyari dito mga kabanat. So ang maging sa video na ito ay tapos na kumbaga itong siklista ay talagang bago nangyari pala yung kasahan ng baril ay may iringan na sila sa mahaba-haba na kasi doon pa lang daw sa dulo ay parang pinukpok niya pala yung kotse mga kabanat, ginanon niya yung kotse, kaya medyo doon pala ang nangyari natin, nakikita natin sa video na parang kinat niya si bikers at saka nasagid ni bikers at umami naman si bikers na napakalaking galos na nagasgasan yung kotse ni Gonzales dahil nga sumapit dito sa handlebar ng kanyang bike. So ngayon nagbayad siya ng 800 pesos at ang naibigay niya lang ay 500 pesos kaya dahil ang 300 daw ay kanyang pagkain. So ito yung papakita ko sa inyong video mga kabanat at yun, kayo nang humusga dito at sa panig ng siklista wala akong nakitang mali dahil nga nasa bike din siya. Nga lang yung problema talaga doon yung pinukpok niya yung kotse sa likod dahil nga karapatan niya naman siguro dahil masasagi daw siya at baka masagi siya, matalsik sa gitna o hindi kaya mahulog o hindi kaya masagasaan pa ng ibang mga sasakyan. So let's go to the video mga kabanat, panoorin niyo ito. Upo ka lang. Lahat from beginning to end up to this moment. Ang video nito, credit natin sa ginawang hearing sa Senado. Sana walang magka-copyright ito dahil alam natin ito ay public video ng Senado. Sana walang magka-copyright. Bakit bigla kang andito ngayon? Kasi ang alam ko, ayaw mo nang magpakita at andito ka ngayon. So, from the very beginning, ikwento mo. Para klaro, tanggalin mo lang muna yung kwan. Wala naman tayong COVID siguro dito. Tanggalin mo lang tapos para maklaro yung audio mo. Go ahead, you have the floor. Sige po. Good morning po sa inyong lahat na nandito po ngayon, lalo na po sa inyo, mga Your Honor. Actually po, medyo kinakabahan ako kasi first time po mangyari sa akin na mapunta sa ganitong sitwasyon. Lalo pong Relax ka lang. Nung makita ko po yung anak ko dito na hindi ko alam na pupunta pala dito. So, ganun pa man po, sasagutin ko po kung ano man yung inyong tatanong sa akin sa abot po ng aking makakaya. Maraming salamat po. Yes, ikwento mo na lang. Hindi nangyari kita tanungin. From the start, paano nangyari lahat yan, ha? Sige po. Nangyari po kasi to ng August 8 po. Sa yung kaalaman, ha? Ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng August 8. Oo, kasi pag hindi ka magsabi ng totoo dito, alam mo na, wow, the consequences. Nangyari po ito August 8. Thank you. Pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay. Ito yung full video kung ano talaga. Ito yung pagsasalaysay niya. Start from beginning to end. Kung ano talaga nangyari mga kabanat sa bakit naghumantong sa kasahan ng baril at humantong doon sa pagkat ni Gonzales sa kanya. Mayroon palang pinagmulan talaga So panoorin niyo. Ito po yung welcome rotonda, paangat po yun. Nasa loob po ako ng bike lane. Bigla po may pumasok na isang kotse. So ang ginawa ko po dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna Pumasok sa bike lane. Opo, nandun na po siya sa bike lane Okay. So bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College. Inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space para po ma-occupy ko yung bike lane. Dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So nang time po na yun, nagit-git na po ako sa gilid.
sa loob ng bike lane. So wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasero na nag-aabang ng sasakyan. So pagdating po dun sa unahan, huminto po si Ginoong Gonzales. So dahil papunta po siya ng Irod, ako noon papunta ng Quezon Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor eh. Hindi nga, ang tanong ko, Hindi po. hindi yung nag-sudden brake siya, binangga mo Hindi siya. kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa Okay. salamin ng ano niya ng Tinapik kotse po. mo? Tinapik ko po kasi Yung nasa tapik mo ba, nakasira sa kotse, na-yupi yung kotse dahil tapik mo? maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. Siguro naman hindi ko kayang yupiin yun. So walang yupi. Wala po, nandun po ako sa loob ng bike lane. So paglabas po, nagkatapat kami. So nakita ko nga, medyo may edad na si Ginoong Gonzales. Medyo siguro, dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, uminit na rin po siguro ang ulo niya. So ako naman po, hindi ko na po siya pinansin kasi parang tatay ko na rin po eh. Dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez saka mga sumasakay po ng mga pasahero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po ako makakapasok eh. Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan? Yung una, yung Hindi ko na pagtapik po mo? sinagot pagbaba niya? hindi ko na po inal si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na po ang ulo. Paano mo masabing mainit ang ulo? Anong Kasi pinagsasabi iba na niya? po yung itsura niya po eh. So, Alam mo may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod, dahil sa edad na rin po. ikaw, hindi ka rin nagalit. Hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo Kasi siya minura? nang nakita ko po siya nagalit, wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya. Dahil ang taong galit po, pag kinausap niyo, sigurado walang patutunguhan yung usapan niyo po. Yeah, eh. wait, Mr. Chairman, with your permission, tanong ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po, parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang, Hindi, kasi sa isang interview mo, na amin mo na nangyaring may natapik mo, gaano kalakas na? Kasi, Mr. Chair, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So gusto ko lang yung malaman. tapik po na, siguro nakatatlong ano ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makaut ko po yung attention niya na, nagigit-git mo na ako. So doon po, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng barel, na bumunot siya. So after po noon, nagano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganun. So sabi ng tatawag tayo ng polis. Doon na rin po nag-second motion si Ginoong Gonzales. O sige, tumawag ka ng polis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may barel. So pagdating po ng siklista, may dumating na rin po yung mga polis. Pagdating po ng polis, pinakalma niya po yung sitwasyon. 1,000 plus? Pagda po doon, tinanong po kami ng polis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng polis doon, ni Seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tsempo lang na sa kanya ka na So ako naman po, inamin kay Sir Adan, sabi ko, talagang nagit-git lang po ako, Sir Kako. Matagal na po ako nagbabike, may 10 taon na. Pumupunta pa ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa tumapik ng kotse. Kasi, maski sa akin po yun, nagmamaneo din po ako, pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginoong Sir Adan, sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril eh. So ganito na lang, sabi, tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya. Tapos ang sabi ng pulis? Wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril. Opo, pagdating po nila. Sinumbong mo. Sinumbong Kasi may ko. baril yan, Opo. kinasahan ako.
Opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang barrel, kaya hindi po nila pwedeng arrestuin Where's si Adan? Gonzales. Adan. Yung Adan. Ha? Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, nang tumawag po si Sir Adan sa traffic sector, siguro mga 30 minutes, dumating na po si Sir Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginit-git po ako ni Ginoong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po na may baril siya. So sabi niya, ba't wala ka sa bike lane? Sabi ko, na lumabas ako kasi kinat niya ako kako. So sabi ko, may baril siya. Eh, hindi naman po kasi nakita ni Sir Rasay. Sabi ko, may CCTV naman po kako para makita nyo rin totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kako yun may baril. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sir Rasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinaka-head, yun nga po, pinanood yung video. So, sabi nga, anong plano nyo? So, that time po, medyo mainit para yung ulo namin. Sabi ko, magdidemanda ako, pareho kami magdidemanda. So, yun nga, tapos, ang nangyari po nun, naghintay po kami na gawin yung report po. So, dahil na siguro mga pang-apat po kami, natagalan po kami doon sa traffic sector. Pagkatapos po doon, ng traffic sector, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po. Yun nga po yung Galas. So, tinawag po nila doon sa Galas station, sinundo po kami. Pagdating po doon ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinasakay na po nila kami sa mobile. Actually po, pag galing po doon sa traffic sector, may isang barangay na, kasapi ng barangay na nag-a-assist po sa akin nakamotor. Hanggang sa nakarating po kami ng Galas Station. Pagdating po doon sa Galas Station, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari. Yun nga po na nagkaroon kami ng tapos natutukan ng barel. So sabi ko doon kay Sir Kako, doon po nangyari sa Welcome Rotonda. Sabi ko, pwede natin check, baka may CCTV. So wala rin po kasing idea ang kapulisan natin that time. Sabi niya, sige, punta tayo doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula. So pagpunta po namin doon, chinek naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon. Lalo na po doon sa ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV, ang problema, sira po. At meron doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami ng Galas Station. Bago po kami bumalik, dumaan po muna si Sir sa barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng Galas Station. Pagbalik po namin ng Galas Station, abang may ginagawa si Sir doon sa niya na sinusulat, pag-isip-isip ko kako, malaki abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay, wala yung misis ko po. So naisip ko naman po kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So kinausap ko po yung si officer, yung sa investigador po kako, Sir, magkano bang babayaran ng yung mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya ng gano'n. Anong damage pala nung kotse niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. So gilid niya? Opo. Hindi sa Mahaba tapik? po kasi Hindi yun. sa tapik? Hindi po, mahaba po yun eh. Mula po dun sa puno hanggang dun sa driver's side po. Okay. So sabi ko dun kay Sir, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2.5 siguro, ganyan, sabi niya. Sabi, Sir, ganito na lang po ako. Kausapin niyo na lang po si Ginoong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami yung lalaki sa lalaki. So nga po, siguro dahil nag-subside na rin yung galit ni Ginoong Gonzales, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, Sir, kako, kung ano may na-damage sa kotse nyo, babayaran ko yan. Pero hindi cash, kako, hulugan kung gusto nyo. Doon nga po, siguro napag-isip din ng Ginoong Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko. Sabi ko, Sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bayad doon sa na-damage ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako.
Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginoong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, di natin maiwasan may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, kako sir, isa lang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pauwi. Galing to ng Welcome Rotonda hanggang Caloocan. Sabi ko, paano po yung safety ko? So ang sabi po ni sir, sabi niya, huwag kang mag-alala. Bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo? Nagkabalikan kayo ng loob? Oh, hindi eh. Kamayan pa Hindi, kayo? bago po kami nangyari, sir, inano ko muna yung safety ko po, sir eh. So, before kayo Opo. nagkamayan, Opo. bago kayo nag-reglo, nagtanong ka? Opo, yun ang Alam ko nangyari. after na. Hindi po. Sabi ko, paano po yung safety ko? Sabi ni sir, yung sa investigaro, walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may gumalaw sa'yo, siyang unang aarestuin namin, siyang person of interest. So sumagot naman po si Ginoong Gonzales. Sandali lang ha, Opo, balikan sige ko lang po. yung sabi mo, nagbayad ka? Yun po yung good faith ng pagkabigay ko sa kanya, Your Kano? Honor, 500. Kasi nung una, ayaw nga niya tanggapin. Sabi, ba't di na lang 800? Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Laki pa. Sigurado ka? In good faith na gusto? Opo, binigay ko po yung Bigay Your mo lang. Honor kasi Ayaw niya tanggapin? nung una po, kaso nang huli na nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kako sa nagasgas, yung damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw naman po si Ginoong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na nagkamay na po kami. Niyakap ko po siya kasi wala naman po, okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So doon nga po sa portion na yon, pati yung anak niya kinamayan ko kasi sabi ko walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim pa yun ng samaan ng loob kasi nagayos na kami. So after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, tinawag pa ako po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, sir, kain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko dahil walang kasama, hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya. Kaya doon na po, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. Your Mr. Honor. Chair. So yan mga kabanat, yun ang kabuhang kwento. No, yan ang kabuhang kwento ni bikers kung saan bago kung bakit sila mga kabanat nagkaroon ng iringan dahil nga doon pa lang pala doon pa lang sa lugar na pakyat daw sa doon ay nagkaroon na sila ng iringan sa pamamagitan ng pagpupokpok niya ng sasakyan. So yun talaga sigurong anggulo kaya uminit ang ulo nitong si Gonzales dahil sa ginanon niya kasi sa sakyan sa likod kasi nasa man siya dahil nga siguro wala siyang yung parang serbato, yung ting-ting sa mga bike kasi may ganun sa akin meron ako niyan dati kaso lang nagiba hindi ako nakabili na pero may nilalagyan ko yan yung parang pitikin mo parang ting-ting parang serbato niya pero siguro dahil wala siguro itong bike lane siklista na ito yun no dahil sa dulo no ay kinat siya at sabi ay halos nagasgas niya napakahaba daw ng gasgas ng sasakyan ni Gonzales kulay rin kasi yung sasakyan nun once ka nagasgas talagang kita yung kulay kita yung gasgas pala. So yun lang kabuhang video mga kabanat. Tapos mamaya gusto ko ipapakita. So nagtatanong kasi dito si Peter Ayang Cayetano, hindi ko na ipapakita dahil mild lang naman ang tanong niya. Alam mo naman ang senador pag nagtanong parang ulit-ulit din naman yan. No, kung anong ang sinakwento sa akin kasi pag ako mga kabanat, wala ka nang itatanong dito sa siklista parang sa akin okay na. Sa part ni Gonzales talagang marami kasi ang kwento niya medyo taliwas kasi sa kinukwento din ng ilan gaya ng sinabi ni Gonzales itong siklista daw na ito ay mayroong gaya na nakita kasi itong video nito kahapon pa ito pero may nakikita na ako na late tayo nag-upload ito nakikita ko na sabi siklista may guantes daw pero sakita sa video wala naman talaga kahit sa pangyayari. Share mo na mga kabat sa next video about sa video na ito ang karugtong i-upload natin ay patungkol sa halalahat din naman ni Gonzales sa kanyang side. Abangan nyo mga kabanat.